Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. At sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong si Lupin na tinatawag din di umanong bangag na kanyang ate ay sikat na po sa Western News. Lumalaga na po ang kasikatan, hindi po ang pag-unlad ng bansa, kung hindi po ang malawakang korupsyon na ginagawa po nila. Sumisikat po ang ating bansa sa ibang bansa pagdating po sa pagnanakaw, di umano, at kasama pa ang kanyang buong pamilya, di umano. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang kumakalat po sa social media na sikat daw po. Sikat si Lupin na tinatawag din bangag di umano sa kanyang pagnanakaw ng kanyang administrasyon sa ating bansa. Sikat mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ito pong kumakalat sa social media. Imagine handing over hundreds of billions of your hard-earned tax money to build a massive shield against the floods, only to watch your neighborhood drown anyway. Welcome back to the Deep Dive. I'm Mark. And I'm Leo. Today, we're looking at an absolute masterclass in political survival happening right now under the Marcos administration. How do you fund a massive corruption pipeline and then lock up the guy trying to expose it? Exactly. Yeah. For years, President Marcos Jr. signed off on historic, record-breaking budgets for the DPWH. Billions meant for life-saving dikes and seawalls went to literal ghost projects and a cartel of mega contractors renting out their licenses. The administration funded this system year after year, turning a blind eye while the kickbacks rolled in. But here's where it turns into a political thriller. Right. When the dams broke, literally and figuratively, the Senate started asking questions. Senator Rodante Marcoleta led the Blue Ribbon Committee probe. He started digging into the mud, trying to find out where the flood money really went. And what happened? The administration pushed back. Marcoleta got replaced as committee chairman. Right. But he kept talking. Yeah. He kept investigating. Yeah. So how do you silence a loud senator who knows too much? You hit him with a non-bailable offense. Yeah. Just this week, the ombudsman filed plunder charges against the senator at the Sandigan Bayan for allegedly not declaring $75 million in campaign donations from back in 2025. Right. But Marcoleta and his supporters are calling this out as a completely fabricated charge, a targeted political hit. Why? Because the timing is just too perfect. It is. Yeah. By filing a non-bailable case right now, the administration accomplishes two massive things at once. First, they completely derail his investigation into the flood control ghost projects. And second, they sideline a fierce critic just days before Vice President Sara Duterte's historic impeachment trial begins on July 6th. It's a classic two birds, one stone strategy. You allow billions to wash away in the mud under your watch, but the moment someone threatens to expose the architects of the scam, you suddenly deploy the full weight of the law to crush them. It forces us to ask, is this anti-corruption crackdown really about finding justice for the flood victims? Or is it just the ultimate weapon to protect the throne? We'll keep tracking the fallout from the Sandigan Bayan. Until next time, stay vigilant. Imagine handing over hundreds of billions of your hard-earned tax money to build a massive shield against the floods, only to watch your neighborhood drown anyway. Nakita niyo po mga kababayan, ang sumisikat na po ang ating bansa sa korupsyon sa Western. Pinag-uusapan na po ang massive korupsyon at grabing pamumulitika para po proteksyonan ang kanilang pagnanakaw di umano. At eto pa po, magpapadaig po ba ang pamilya? Hindi po magpapadaig ang pamilya di umano. Meron din pong issue ang pamilya, pati ang bayaw. Pati bayaw, mga kababayan, may issue din. Ito po, pakinggan po natin itong local news naman. Local news. Ibaw kang unsay Samantala, nakakuha umano ng 20 bilyong piso ang magkapatid na sina First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Araneta
mula sa maanumalyang importasyon ng mga agri-products sa bansa. Yan ang pinakabagong pagbubunyag ni dating Congressman Zaldico sa kanyang video na pinost sa kanyang social media account. Vic Sumintak sa balita. Hindi lamang sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at Presidential Son Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, kundi kasama na rin sina First Lady Lisa Araneta Marcos at kapatid nito na si Martin Araneta sa isyu ng anomalya sa gobyerno. Sa pinakabagong video ni Con na naka-upload na sa kanyang Facebook account, kinupo umano ng First Family sa pangunguna ni First Lady Lisa at kapatid nito na si Martin ang operasyon ng sugar, onion at rice importation sa bansa, kung saan tumiba ang mga ito ng 11 billion pesos mula sa Standard Operating Procedure o SOP sa Bureau of Customs o BOC, bukod pa sa 9 billion pesos na koleksyon mula sa sugar. Sinabi ni Con na kinausap ni Pangulong Marcos Jr. si dating Speaker Romualdez sa Tacloban bago ang kampanya noong 2025 midterm elections upang tumulong sa gastusin ng mga kandidato ng administrasyon. Nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez, kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. Ayon kay Ko, kinokontrol ng First Family ang presyo ng asukal at si Martin Araneta ang humahawak at kumokontrol sa presyo ng sibuyas. Kaya walang nangyari noong 2022 investigation ng Kamara sa lumubong presyo ng sibuyas dahil mismong si First Lady Lisa ang nagpatigil ng investigasyon. Nakita niyo po mga tambay kung gaano po katindi at ginawa pong sindikato ang korupsyon sa bansa di umano. Buong pamilya. Yung tinatawag po na kanyang ate na Bangag at Lupin di umano ay sikat na po sa West, sa mga puti. Pinag-uusapan na po sa kanila po mga platform, news, social media at kung ano-ano pa ang ating bansa. Sumikat dahil po sa grabing pagnanakaw at lahat po ng mga politiko katulad ni Rodante Marcoleta, sila Jinggoy, sila Bato at marami pa sila ipakukulong na hangad lang ay mapanagot ang mga salarin sa massive korupsyon, lalong-lalo po sa flood control scandal, ay ipinakukulong at ginagawan ng mga kaso na wala pang bail, non-bailable, unbelievable. Yan po ang legasiya nila. Ibang klase po ang iiwang legasiya sa atin. Lugmok na bansa, baon sa utang, kahirapan, mga kababayan. Ibang klase po ang iiwan sa atin legasiya. Pinag-uusapan, hindi po ang legasiya ang iiwanan yung katulad dati kay dating Pangulong Duterte na kinikilalang bansa na umuunlad at napakaraming programa, build. Sa kabila ng may pandemya, may giyera pa sa Marawi nung time na yon, pero tuloy-tuloy ang programa. Ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapabagsak sa mga kalabang politika gamit pa ang ICC di umano. Tuloy-tuloy po. Napakalalaki po ng pondo, taon-taon ang ginagawa nilang budget. Pero wala pong napapala ang mga Pilipino. Ang may napapala po ay ang mga politiko na nagkakamal ng pera ng taong bayan. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, nakakalungkot. Pero sa kabila niyan, yung korupsyon, pilit po nilang tinatabunan. Ayaw po nilang pag-usapan. Hindi po kailangan yan pag-usapan. At wala pong malalaking mainstream media na nakatutok sa korupsyon ng administrasyon. Nada.
Pagka malaking mainstream media, nada. Nakatutok lang sila sa mga kalaban nila gamit ang male-maleta. Hindi kaya. Napansin nyo ba ang mga mainstream media? Inaaraw-araw ang grabing korupsyon sa ating bansa? Hindi! Dahil ganun din naman ang mga men in uniform sa ating bansa. Walang pakialam sa korupsyon. Walang pakialam. Walang pagmamahal sa mga Pilipino na ninanakawan ng pera ang mga Pilipino. Wala silang pakialam. Okay lang sila. Kahit po pumuputok na ang matinding korupsyon sa ating bansa, buong pamilya ay involved na, nananatili pa rin silang tulog. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang nangyayari po na pilit po nilang pinagtatakpan at ikinukuble at pilit po tayong dinadala sa isa pong politiko na ang hangad lang ay malasakit na may tapang sa ating bansa. Siya pang pinababagsak na pilit. Dahil nga po, sa panahon po ng binagoong Pilipinas, mas marami po di hamak ang mga magnanakaw sa ating bansa sa panahon ngayon. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers, sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada, kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Kailangan po natin magtiis at samahan po natin ng maraming dasal at panalangin. Ingat po kayo. Bye-bye.